Good morning po mga kapatid. Basta po ang bawat isa po sa atin. It's another brand new day. Good morning, good morning. Paki-share lamang po itong video po natin para po sa mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak. Good morning po sa inyong lahat. It's another brand new day. Happy birthday po sa may mga kaarawan sa araw na ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Pag-uusapan natin mga kapatid sa umagang ito, daily duty to divine delight. Yan. So, yan po yung ating pag-uusapan natin sa umagang ito. Good morning po sa inyong lahat. Brother Gilbert Abella po, sa ngalan po ng Church of Christ at Pines. Welcome po ang bawat isa sa ating daily online na pag-aaral, daily online na devotion. Ayan. Good morning po. Kamusta po? Nasaan man po kayo naroroon ngayon? Nawa ay nasa pag-iingat po kayo ng ating Diyos na buhay. At anuman po ang ginagawa ninyo, nawa kayo po ay nasa ayos na kalalagayan. Good morning po. Hintay lang po tayo ng ating mga makakasama sa umagang ito. At talakayin po natin itong Colossians chapter 3. Verse 17 hanggang 23 and 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Na may pamagat na daily duty to divine delight. Yan, yung ating pang-araw-araw na gawain, nawa ito po ay makapagbigay po ng kapurihan sa Diyos. Yung ating araw-araw na gawain ay dapat meron pong mga banal na na gawain. Yung banal na ang Diyos ay nalulugod. O yan po ang pag-uusapan natin sa umaga ito. Yan, good morning po. Hintay lang po tayo. Shoutout po sa inyo, sa mga kapatid po natin. Shoutout po kay Sister Nel Apostol at kay Brother Ruben Apostol. Good morning po. Ayan, sabi ni Sister Nel Apostol, good morning po. At ang sabi po niya dito ay nasa Taytay daw po sila. Watching from Taytay. Yan, Taytay Rizal. Yan, good morning po sa inyo dyan, sa mga kapatiran natin dyan. Especially yung mga kapatiran natin dyan sa church sa Taytay, Church of Christ. Sa pangunguna yung lead pastor nila dyan na si Brother Albert Bulalayaw. Luminawa ng Panginoon, magkita-kita po tayo dyan po sa lugar po ng Taytay. At kay Brother Roland Guillermo, ayan, shoutout po sa inyo, Brother Roland Guillermo. At ganoon din kay Brother Wilmar Fariñas. Shoutout po, Brother Wilmar. Si Brother Wilmar po, lagi po natin kasama po yan everyday. Masipag po siya na laging nakaantabay po sa atin, sa ating daily devotion, sa ating aral at gabay every Saturday. Salamat po. Diyan po sila sa Canada. Winter na po ba diyan, Brother Wilmar? Ito kasi pagpasok po ng September, diyan sa lugar po ng West, ay medyo na po diyan. Mulan na ng yelo. Ewan ko lang kung winter na po. Ayan. At ganoon din kay Sister Minda Pangilinan. Hello po, Sister Minda. Kamusta na po kayo?
Brother Romy, kamusta po? Winter na po ba dyan sa lugar po ninyo? Diyan po sa US. Good morning po. Yan, sabi ni Sister Minda. At ganoon din kay Sister Ellen Nolasco. Shoutout po, Sister Ellen. Lagi din nating kasama po ito. Si Sister Grace Austria, good morning to everyone. Ayan, nandyan din po sila sa Canada. Kamusta po? Fall pa lang bro. East Coast kami bro. Sa East Coast sila dyan sa Canada. Yan, fall pa lang. Yung, kumbaga yung laglagan lang pa lang po ng mga ng mga dahon. Kapag yung dilaw na, no. Then after the fall, yan na. Yung winter. Siguro ang fall po yata, siguro mga ilang po ba ang fall? Ilang buwan? 1 month po ba o 2 months? Correct me if I'm wrong mga kapatid, Brother Wilma. Close to New York. Ayan, sabi ni Brother Wilma. Close to New York. Fall pa lang po. Then after the fall, kung na nagkakamali ay winter. Ayan. Okay, so yan, good morning po sa inyo. Kay Sister Ellen Nolasco, mapagpalang umaga po. Sabi niya, mapagpalang Lunes ng umaga po. Brother Gilbert at sa ating lahat. Ayan. Kay Sister Mercedes Tubigan Kapina, lagi din po natin kasama po yan. Yan, God bless po sa inyo. From September 20 to December 20, yun na po ang siguro, yun po ang, po ba yan? Yan na po yung fall, then winter, yun. Ganun po pala, from September 20 to December 20, yun po yung fall. Then, after the fall, yun na po yung winter. Salamat po, Brother Wilmar. Ingat-ingat po kayo dyan, mga kapatid. Okay, at ganoon din kay Ate Ana Abelia Margo, na lagi nating kasama po ang aking pinsan, na nandyan po sa Silang Cavite. At ganoon din, sino pa? Ayan, every 3 months bro. Okay, every 3 months ang sabi sabi ni Brother Wilmar Fariñas. So every 3 months nagbabago po yung yung season. Fall, winter, pa ba yung iba? Summer, yan mga kapatid. Yan. So salamat po sa information na yan, mga kapatid. Hindi pa kasi tayo nakakarating diyan, kaya kung lulubin ng Panginoon, di ba? Bakit hindi? Lubin naman ng Panginoon. Makarating po tayo sa mga lugar na ganyan at maranasan natin. Yan, good morning po sa inyo. Okay, so pag-usapan natin sa umagang ito na may pamagat na Daily Duty to Divine Delight. Yan po. Spring. Yan, sorry po. Yan, may spring pa pala. Dahil 4 seasons po sila dyan. May spring pa. Okay, so good morning po sa inyo lahat at welcome po ang bawat isa po sa atin kay Sister Dalia Fiesta. Kamusta na po, Sister Dalia? At ganun din kay Sister Raquel Gongora Gonzales. Shoutout po sa inyo. Welcome po kayong lahat, mga kapatid, sa ating pag-uusapan. Kamusta po kayo? Nakadalo po ba kayo sa pagsamba sa inyong local church? Nawa na kayo po'y nakadalo at nakasamba, nakapagpuri sa ating Diyos na buhay, na siyang nag-iingat po sa atin araw-araw. Kaya yan po ang mahalaga na dapat nating gawin. As a Christian, as a believer, as a children of God, that we should attend every Sunday during our Sunday worship. And that is the most important thing that we can do as a human being, as a child of God, as a children of God. Mahalaga po yun na tayo po'y dadalo sa ating mga gawain. At itong ginagawa po nating daily online devotion, daily online pag-aaral, ito po ay dagdag na, kumbaga, supplement po sa araw-araw na ating mga buhay. Para nang sa ganun, napapaalalahanan tayo, para nang sa ganun, hindi po tayo naliligaw, hindi po tayo nawawala, hindi po tayo makalimot. Ayan, yan po yun, araw-araw. Kumbaga, bitamina ng ating kaluluwa. Yung pang-araw-araw na pakikinig natin ng salita ng Diyos, pagbabasa, pagbubulay-bulay. Ayan, araw-araw, bitamina ng ating mga kaluluwa. Okay, at pag-usapan natin itong pamagat na Daily Duty to Divine Delight. Yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Tayo po muna ay manalangin. Naman naming Diyos, salamat po sa umagang ito na kami po ay ginising mo, na taglay po namin ang aming lakas at buhay, na patuloy na pinapahiram mo sa amin. Ikaw po ang aming tinataas, ikaw po ang aming pinupuri
sa oras na ito dahil ang lakas na meron kami ay galing lamang sa iyo at inaasahan mo na gagamitin po namin sa buong maghapon. Tulungan mo kami na maintindihan at maunawaan ang mga pag-uusapan namin at ikaw po, Panginoon, ang mabigyan po ng papuri at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mabigyan po ng pasasalamat. Nawa ito po ay maging kapakinabangan ng aming kaluluwa sa aming paglagong espiritual at ikaw po, Panginoon, nawa ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng talino para maintindihan namin ang aming pag-uusapan. At nawa ang banal na espiritu ang siyang kumilos sa gitna po namin, bagaman malalayo po ang mga distansya po namin, but we still believe because the presence of your Holy Spirit will guide us, Father God, para maintindihan namin ang pag-uusapan namin sa umagang ito. Lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning po, Sister Jean Campos Bulalakaw. Shoutout po sa inyo. At ganoon din kay Sister Che, blessed Monday morning. Kay Sister Tess Parinas, good morning po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Daily duty to divine delight. Ayan. Kamusta po yung ating mga pang-araw-araw na buhay? Dito po sa Colossians chapter 3 verse 17, ito po yung payo po ni Apostol Pablo at ito po yung encouragement ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano dito po sa lugar po ng Colossae or Colosas o dito sa Colossians, no? Sabi po dito sa chapter 3 verse 17 and after the following verses, and whatever you do in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, give thanks to the Father through Him. Yan po yung sabi po ng verse 17. Sabi dito, anuman ang sinasabi, anuman ang ginagawa ninyo, sabi dito, sa salita o sa gawa, gawin ninyo ito sa pangalan ng ating Panginoon at magpasalamat kayo sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, sabi ng verse 18, ito naman po, yung mga instructions naman sa mga mag-asawa, doon po sa Colossus 3:18 na, mga kapatid. Wives, submit to your own husbands as a fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them. Children, obey your parents in all things, for this is the well-pleasing to the Lord. No, sabi ng verse 21, fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Sabi po ng verse 22 naman, instruction to servants and masters. Bond servants, obey in all things your masters according to the flesh, not in eye service as men pleasers, but in sincerity of heart, fearing God. And sabi sa verse 23, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Yan po ang mababasa natin dyan. Diyan po sa Colossians chapter 3:17 hanggang verse 23. So, tandaan po natin ito bilang mga mananampalataya, Sabi nga sa atin, ano man ang ginagawa natin sa salita man o sa gawa, gawin natin ito sa pangalan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung sa salita man, dapat merong kasaman na pagpapasalamat sa Diyos. Kasama na meron pong pagpupuri sa Panginoon. So, hindi po yung salita po na reklamo, salita po na angal, salita po na mga galit, salita po na mga hindi magagandang salita, mura. Yan hindi po dapat hindi dapat ganun. Sabi ni Apostol Pablo, ano man ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa o sa isip o sa salita, gawin niyo yan sa pangalan ng Panginoon. So, kung sa pananalita, kung sa pamamagitan po ng mga lumalabas sa bibig natin, dapat meron pong salita na nakakapag-uplift, nakakapagbigay po ng encouragement. O nakakapag-encourage tayo sa pamamagitan ng salita. Hindi po yung sa pamamagitan ng salita, maagang-maaga, andun na po yung angal, andun na po yung naiinis ka na, andun na po yung mga salitang mura. Alam nyo, di ba? Sa mga, ewan ko kung ito po yung nawi-witness ninyo. Yung kung lumaki kayo sa isang lugar na
yung maagang-maaga pa lang, maririnig mo na kagad ang mga mura sa mga kapitbahay. Halimbawa, nagkakape ka pa lang, doon sa maririnig mo, may mga dumadaan sa gilid ng bahay mo na nagmumurahan, mga pasigaw, marami, di ba? May mga ganyan. Ay, ako na-witness ko na yan yung doon po kasi sa anong araw, diyan po sa Batangas, mayroon ako na destinuhan diyan sa Batangas, na yung chapel natin diyan is nakadikit lang yung pastoral ay nakadikit lang doon sa kalsada, tapos kalsada na yan. May mga dumadaang sasakyan, mga tricycle, mga motor, kung ano mga sasakyan, daanan kasi, pastoral na yan, tapos kapilya na. Yan ay daanan talaga yan yung lugar na yan, maaga pa lang, mga alas 5, alas 6, andyan, maririnig mo na may mga nagsisigawan, maririnig mo na may mga nagmumurahan, merong maririnig mo na nadulas, tapos yung bukang bibig mura kagad, kapatid. Tapos yung mga naghahabulan, mura ang yung mga lumalabas pa sa bibig na hindi po magandang pakinggan, hindi po kaaya-ayang pakinggan. Ngayon, kung ang sarili naman natin, ang tanong, tayo ba ay ganun? Tayo ba ay ganun, mga kapatid? Yung bang sa umaga pa lang, mura na kagad ang maririnig mo. Sa umaga pa lang, reklamo na kagad ang maririnig mo. Sa umaga pa lang, sigawan na kagad ang maririnig mo. Di ba? Lalo tigit kapag yung ginigising tayo sa umaga, sa mga anak natin, kapag ginigising, dahil may pasok, tanghali na. Ganun. Pero ang sinasabi lang kasi dito ni Apostol Pablo, ano man ang ginagawa nyo, sa salita o sa gawa, gawin ninyo ito sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit na maaga pa lang, dapat ang lumalabas or tanghali or hanggang maghapon, dapat ang mga lumalabas sa bibig ay yung mga kaaya-ayang mga salita. Kaaya-ayang mga salita, hindi po sigaw, hindi po mura, hindi po galit, or kung anuman. Dahil kasi ang gusto natin ay tayo po'y makapagbigay ng kaluguran sa Panginoon sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan naman ng gawa, kaya sabi doon, the master of whatsoever we do, why many believers are unhappy? Marami pong mga Kristiyano na mga unhappy Christians doing things that displeased our Lord. Gawin natin ang mga bagay na nakapagbibigay po ng papuri sa Panginoon. Kaso, ang nangyayari po, is kabaligtaran. Ang nangyayari is nagumagawa ng mga bagay na hindi po nakakapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Doing things that displease our Lord and keeping part our lives to ourselves. So ganun, dun sa mga gawa naman, dapat makapagbigay tayo ng mga papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga gawa natin. Ano po ito? Maging kind ka sa kapwa mo. Maging kind ka sa mga kasama mo sa bahay. Yung mga kilos natin, hindi po pagalit, hindi po padabog. Hindi po, yung mga kilos mo, yung parang nagdadabog ka. Hindi maganda yon. Yan po daw ay nakakapagbigay po ng displeasing to the Lord. Hindi nakapagbibigay po ng kapurihan sa Panginoon yun. So dapat mangyari po sa atin na tayo po ay na gawin natin ang mga bagay na nararapat. Okay? So dun sa verse 18 makikita natin, ito na po'y payo ni Pablo sa mga mag-asawa. Sa mga babae, magpasakop sa asawang lalaki. Ang asawang lalaki naman, mahalin niya ang kanyang asawang babae. Ang mga magulang, ang ama, wag ibubuyo sa paghihimagsik ang kanyang anak sa pagre-rebelde. Ganun. Kundi maging maging huwaran tayo sa mga anak natin. So mga kapatid, seeking fellowship with those who live only for this world. Kasi marami pong mga mata ang nakatingin sa atin. Lalo tigit kung yung lugar natin, kasi may mga lugar po na mga bahay, mga dikit-dikit, di ba po? Parang pader lang ang pagitan, kapit bahay mo na. May mga ganyan Tapos,
Yung bahay mo, gate lang yung pagitan, yung rehas lang yung pagitan, gate, kalsada na. Tapos may mga dumadaan diyan, di ba? Tapos bahay mo na, kwarto mo na, tapos sala na. May mga ganyan kung halimbawa may mga dumadaan diyan tapos naririnig, di ba? Nandun nagsisigawan kayo sa loob. Akala mo meron pong nag-aaway dun sa loob. Ang lapit lang ng kaharap mo pero sigawan kayo. O di kaya may mga nagmumuran, araw-araw yan. May mga ganun don't get me wrong mga kapatid. So hindi po ito nakapagbibigay po ng kapurihan sa Diyos At kung dun sa mga tao, hindi po nakapagbibigay ito ng magandang patotoo sa kapwa-tao natin. Kasi dapat kahit na wala tayo sa kapilya, kahit na wala po tayo sa fellowship, sa church, kahit wala tayo sa mga Bible studies or prayer meetings, or kung ano man yung mga activity na ang mga Kristiyano nagtitipon-tipon, kahit nandiyan ka lang sa loob ng bahay mo, may mga mata po, may mga tenga po na nakikiano po sa atin naririnig tayo. Meron pong mga nakasubaybay sa atin Meron pong mga nakatingin sa atin Meron pong mga nagsusuri sa atin kung talaga bang mananampalataya tayo, kung talaga bang totoong talagang Kristiyano tayo, tagasunod ni Kristo, di ba? Sabi ng Biblia para malaman ng mga tao na tayo po'y mga alagad ng Panginoon. Sa pamamagitan ng mga gawang kabutihan. Sa pamamagitan ng mga pananalitang kaaya-ayang pananalita. So, the results of our compromising kung ganito mga kapatid, every victory carries a touch of defeat. Kapag ganito po yung ginagawa, halimbawa, sa loob ka ng bahay, parang Kristiyano ka lang kapag sa loob ka ng kapilya. Pero kapag nandun ka sa labas, sa loob ng bahay mo, hindi ka na mananampalataya. Kristiyano ka lang kapag nandun ka sa loob ng kapilya, doon sa church building. Doon mo lang pinapakita na Kristiyano ka. Pero paglabas mo, pag nandun ka na sa loob ng tahanan mo, iba na yung ugali mo, iba na yung asal mo, iba na yung attitude mo, iba na yung karakter mo. Dapat po kung ano ka doon sa loob ng kapilya, dapat ganun ka rin sa loob ng tahanan. Mas malungkot kung kung nandoon ka sa loob ng tahanan, iba yung ugali mo, tapos dinadala mo sa loob ng kapilya, mas malungkot. Kung alimbawa, ugali mo talagang ugali mo asal, kapatid, dinadala mo sa loob ng kapilya, talagang medyo mabigat na problema yan sa'yo, sa sarili mo, mga kapatid. Kaya dapat kung ano tayo sa loob ng kapilya, dapat yun po yun ang maging madala natin sa loob ng tahanan natin. Kasi sa loob ng tahanan natin, may kanya-kanya tayong ugali, di ba? May kanya-kanya, pwede mong ilabas kasi sa loob ng tahanan mo yan Pwede mo ilabas sa ugali mo kung sino ka man di ba? Pero hangga't maaari, mag-manifest yung kung ano tayo sa loob ng kapilya, mag-manifest yan kung ano tayo sa loob ng tahanan natin. Kasi marami pong mga tao po na nakasubaybay sa atin. Marami pong mga tao ang nag-o-observe sa atin. Hindi lang natin alam. Hindi natin alam po yun. Pero marami pong mga tao ang nakasubaybay sa atin. Nag-o-observe. Yan po ay nakikinig lang kung ano yung ko nga to. Pakinggan ko nga to kung talaga bang Kristiyano ba to. Meron po tayong ginamit na ilustrasyon doon sa chapel, doon sa kapilya. Meron pong bagong tagapangaral. Itong bagong tagapangaral na ito, sabi ng mga kapatiran, pastor, medyo medyo pastoral, matagal na wala kaming tagapangaral Kaya medyo napabayaan ito pong pastoral. May mga kapatiran na tutulong po sa inyo or gagawa ng inyong pastoral. So, sabi nung bagong tagapangaral nila, sige po. Sabi niya, sige, kahit umpisahan ko na lang po. Tapos pag may mga kapatiran na mga elders or kalalakihan, pwedeng tumulong. Ngayon, ito pong tagapangaral na ito, nag-umpisa maglagari, nag-umpisa siya na magpukpok, nag-umpisa siya sa kung ano-ano man yung mga Ngayon, meron siyang napansin doon na may bata po na nanonood sa kanya doon. Nandun, pinapansin niya, tinitignan niya lang. Nagtatanong siya sa isip niya, sabi niya, ano kaya ang ginagawa ng batang ito? Pinanonood daw, kinakausap niya.
Sabi niya, ikaw ba ganito? Sabi ng bata, opo, laki po ako dito sa Sunday school. No, dito po umatin po yung mga mama ko, tapos yung papa ko. Ganon. Ganon, maghapon yun. Sabi nung pastor, sige, kain muna tayo. O, ayan, kumain sila. Tapos, gumagawa ulit yung pastor, ganon. Hanggang sa araw-araw nandun yung bata. Ngayon, sabi nung pastor sa isip niya, bakit kaya lagi itong sa akin dito? Laging nandito sa kapilya. Siguro dahil itong batang ito, dito na lumaki, dito na sa Sunday school lumaki, ganun. Kaya nag-iisip. Ngayon, isang araw, dahil nandun pa rin ang bata, tinanong niya yung bata. Sabi niya, Totoy, bakit wala ka bang pasok? Sabi niya, meron po, pero ngayon wala lang po kaming pasok. Pero bakit lagi kang nandito? Alam ko na dito ka lumaki sa church, pero bakit lagi kang sa akin, nakatingin or pinapanood mo yung ginagawa ko? Kaya gusto mo bang maging ganito, yung maging maging ito yung trabaho mo, maging construction or maging karpintero, gano'n? Sabi, hindi naman po. Sabi niya, bakit? Ang sabi ng bata, ganito, kasi hinihintay ko lamang po na mapukpok niyo yung daliri ninyo. O bakit naman? Sabi niya, kasi kapag napukpok niyo yung daliri ninyo, hinihintay ko rin po kung ano po yung unang lalabas sa bibig ninyo. Hinihintay ko lamang din po na madapa kayo or matisod o madulas kayo, at hinihintay ko po kung ano po yung unang lalabas sa bibig ninyo. So, ano po yung message niyan? Simple lang naman po ang message niyan eh. Minsan ang tao po, sa paligid po natin, nag-observe lang yan. Kung ano po yung unang lalabas sa bibig natin, kung tayo po ay pumalpak, nainis, or kung ano man. Kasi doon nila tinitignan eh. Kristiyano ba ito? Kung halimbawa, yung tagapangaral na yan, halimbawa, meron siyang bukang bibig na palamura, o napukpok niya lang yung daliri niya, may ganun eh. Biglang lalabas sa bibig, mura ka agad eh. Di ba? May ganun. Kaya ang tao po sa paligid natin, nag-o-observe lang yan. Doon po sila babase. Kapag ikaw po ay narinig po nila na meron kang bibig na palamura ka, na yung karakter mo iba, ang sasabihin sa iyo, ay, Kristiyano ba yan? Mananampalataya yan. Obserbahan niyo po. Sa inyo po, bilang mga individual, tayo bilang mga Kristiyano, obserbahan po natin. Sa paligid natin, meron po na nag-uobserba sa kapitbahay natin, sa mga kaeskwela natin, sa mga kasama natin sa trabaho. Ngayon, kung ang kasama mo is mga palamura din, tapos ikaw palamura, wala na lang sa kanila yon. Hindi nila papansinin yon kasi pareho na lang kayo eh. Pero kung ikaw sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, mananampalataya ka, hinihintay nila yung mga bagay na magagawa mo na hindi maganda sa kanilang pandinig, or yung mga salita po na pwedeng ipipinta sa'yo. O yan, Kristiyano ba yan? Tapos iimbitahan mo ko, tapos yan o ugali mo. Parang ganon. Yan mga kapatid. Hindi nila alam na kahit na Kristiyano is may mga ganyan pa rin na minsan na nagagawa. Pero hindi naman natin ginajustify yun. Ang sinasabi lang natin, sa paligid natin, may mga taong nag-oobserba sa atin. Kaya dapat maging maingat tayo. Hindi lamang po sa loob ng tahanan, kundi yung mga tao sa paligid natin na naririnig tayo, na may mga matang nakamasid sa atin, na may mga tengang nakikinig sa kung ano yung lumalabas sa bibig natin. Kaya nga, daily duty to divine delight. Yung mga pang-araw-araw nating mga gawain, mga pang-araw-araw po nating mga ginagawa, nawa ito po ay makapagbigay po ng kasiyahan sa harapan ng Panginoon, na ma-please ang Panginoon. Kaya nga kung hindi, makukompromiso po ang ating pananampalataya. The results of our compromising, every victory carries a touch of defeat. Hindi tayo makakadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. And every time of rejoicing, tempered by remorse. Di ba? Yung mga kagalakan natin, napapalitan po ng mga mga pangit na mga bagay na hindi magbuti. And every blessing, flavored by sadness. Imbis na blessing ang pumasok sa loob ng tahanan,
puro na lang gulo, puro na lang galit, puro na lang lungkot. Imbis na i-welcome natin ang blessing, tanggapin ang pagpapala. Kaya nga, 'di ba, sabi nga every gising is a blessing. Paano ko yung every gising is what? Is a fighting. 'Di ba? Mahirap 'yun. Bawat gising mo, away. Every gising is a fighting instead of every gising is a blessing. Wala, mga kapatid, anong mangyayari diyan? Araw-araw na lang pagkagising mo, away kagad. 'Di ba? Murahan kagad, gulo kagad. So, yung blessing hindi po siya hindi po siya nakapapasok ng na yung vibe ba natin, yung vibe natin araw-araw pag ganon, pangit di ba? Yung para kada gising may mga naiinis, may kada gising gusto lagi, parang away lagi ang gusto. Pagkagising, gusto kagad ganito. Tandaan natin, sa buhay natin na ito, wag natin hanapin yung sarili natin sa iba. Meron talaga tayo makikitang pangit Ngayon, depende na lang po sa atin kung tayo po ay papatol doon sa pangit, magiging pangit din ang natin, magiging diwa natin. So, instead na tayo po ay gumising ng may kapayapaang pag-iisip, nakadepende sa atin 'yon. Ngayon, kung merong mga taong iba yung gising nila sa gising mo, wag kang magpahawa sa gising nila. Kung ang gising nila, pangit ang gising nila, ang gising mo, maganda gising mo, di, hayaan mo na. Kung pinapairan na, hayaan mo na. Wag ka magpa-apekto doon sa gising nila na maganda na nga yung gising mo, papapangitin mo dahil meron kang nakitang pangit ang gising. Dapat, pagpapala, every blessing is a blessing. Instead of every gising is a fighting. Dapat every gising is a blessing. Ganun yan, mga kapatid. Kasi may mga tao sa paligid natin na nag-oobserba. Sabi nga, mga kapatid, dapat ang gawain natin sa araw-araw ay may pagpapala sa bawat tao. And the manner of whatsoever we do. Ano daw po yung the manner of whatsoever we do? Ang sabi po ng verse 23, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Sabi dito, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ito ng may time-taman. Ibig sabihin, yung puso ninyo talagang pagbuhusan mo talaga ng pansin niya, ng damdamin. Na ikaw ay gumagawa at para sa Panginoon at hindi para sa tao. Hindi dapat tayo man-pleaser. Dapat tayo po ay God-pleaser. Kung tayo po'y gumagawa, kaino mo ba yung ginagawa? Para kanino yan? Para ba sa tao yan or para sa Diyos? Kasi kung para sa tao po yan, may pong mapipintas, maraming masabi ang tao. We cannot please the heart not of servile necessity or kinakailangan lang or dahil gusto mo lang magpasiya or gusto mo lang matuwa ang tao sa iyo, gawin mo para sa Panginoon. Do everything enthusiastically. Gawin natin ang lahat ng merong merong kasiyahan. Yung talagang andon yung alive na alive. Ginagawa mo ito hindi dahil napipilitan ka lang, hindi dahil po para po matuwa ang iba, kundi ginagawa mo ito para sa Panginoon. And wag po yung parang pilit, kundi ginagawa mo talaga na masaya kang ginagawa po ito. So ano po itong ginagawa natin? Yung gumagawa tayo ng mabuti sa harapan ng Panginoon. And in return and in result, people will what? People will please and people will happy and people will encourage to all the things that we are doing, So ang tao po sabi niyo, sasabihin ng tao ay okay, ayos pa lang kapitbahay ito, mababait pa lang kapitbahay ito. Ganun po.
ay okay pala itong taong ito. Marunong makisama, magaling makisama, hindi mahirap pakisamahan. Kayo po, sa inyo po, kayo, Kristiyano na. Ikaw po ba'y tao po o Kristiyano na madali kang pakisamahan? Or mahirap kang pakisamahan? Or ikaw ba ay yung tao na mahusay makisama? Or ikaw po yung tao po na nahihirapan kang makisama sa iba? So dapat bilang Kristiyano, marunong tayong makibagay. Kaya nga yung salitang, marunong tayong makipagkapwa-tao. Kahit ano pa yan, may mga taong hindi mo gusto, may mga taong hindi ka nais-nais. Pero the point here, it's all about yung pakikipagkapwa-tao. Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang dami niya pong mga na-encounter. Andyan na po yung mga Saduceo, andyan na po yung mga Iskriba, andyan na po yung mga Pariseo. Iba-ibang mga ugali ng mga Hudyo ang mga na-encounter ni Jesus Christ. May mga sakit po na pinapakisamahan niya yan. Walang duda dyan. Pinapakisamahan niya yan. Kaya nga marami pong mga naging tagasunod si Kristo. Kahit siya nga yung mga fishermen. Diba? Kaya nga sabi niya doon sa Matthew chapter 4 verse 19, come, follow me and I will make you a fishers of men. Diba? Ito pong mga mangingisda. Dahil si Jesus Christ, lumaki din naman po yan sa, diba, tatay niya, karpintero. Siyempre, siguro, marahil siya po'y laging kasama ng tatay niya na si Jose. Kumbaga, namulat siya doon sa lugar kung saan ang mga tao ay hindi naman siguro matataas ang ng mga buhay ng mga tao. Pero si Jesus, kaya niyang pakisamahan lahat. Kahit nga yung mga nasa middle class, kaya niyang pakisama. Hindi tayo dapat nakikisama, kundi dapat nakikisama. Sa kapwa-tao natin, sa katrabaho natin, sa mga kaeskwela natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kapitbahay natin. Lalo na, kasi nandyan tayo Tayo po meron po bang naaakay tayo ng mga kapitbahay natin na naiimbita natin sila na makadalo sa gawain para sa Panginoon? So the manner of whatsoever we do it heartily. Yan po yung punto. Do it heartily. How to find real joy in living. Paano natin ito, yung totoong kagalakan sa pamumuhay. Na natutuwa tayo kung bakit natin ginagawa yun. So, gumawa tayo para sa Panginoon. Gawa tayo sa alang-alang sa Panginoon. Ganun lang yun, mga kapatid. So, the motive of whatsoever we do. Ano po ba ang motivation po natin? Kaya sabi po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31, do it for the glory of God. And that is our motivation. We want to give glory to God. Whatever we do, we should do the things that God glorifies. Gawin natin dapat ang lahat ng mga bagay maging God pleaser tayo. Ang Diyos po ang dapat na pinapupurihan, ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mga bagay na mabuti sa kapwa natin. Living for the glory of God. And this has to do with how what we do affects others. Kaya, di ba, tayo po ba'y nakakahawa sa iba para gumawa din sila ng mabuti? Halimbawa, sa trabaho. Sa trabaho po, kasama natin sa trabaho. Sa pinagtatrabahuan natin. Yung ginagawa ba natin, nakakahawa ba sa kanila? Or tayo po yung nahahawa sa ginagawa nila? Di ba? Kung halimbawa may katiwalian po dyan sa company na pinagtatrabahuan mo, kung ano man ang position mo, ikaw ba yung nakakahawa sa kanila para gumawa ng mabuti? Or ikaw po yung nahahawa sa kanila para gawin mo din ang ginagawa nila na hindi maganda? Ito pang mabigat, itong nakakalungkot. Kung ikaw po, Kristiyano, nakaw, na ikaw po yung promotor na gumawa ng pangit sa company, tapos nahahawa sila, tapos alam nila na mananampalataya ka, every Sunday umatin ka, or elder ka, or diakono ka, or kababaihan ka, or kung ano man, o leader ka sa church ng kabataan, or manunugtog ka, tumutugtog ka sa church. Tapos may trabaho ka, tapos ikaw po ay promotor sa gawain na natin na gumawa ng mabuti. Ngayon, kung sila po ay gumagawa ng masama,
at hindi mo makitaan ng mga gawa na kabutihan, hanggat maaari, dumistansya ka dyan. Kasi, di ba, lalo't how that we do affects others. And ang tanong natin dito, what will our life do for those who are watching? Ano mga kapatid? Ano po ba ang buhay po natin doon sa mga tao na nakatingin sa atin? Ano po ba sila? Ano po ba kung halimbawang pakikwentuhin mo yung mga taong kakilala mo? Ano ka ba sa kanila? Sa paningin nila? Kasi, di ba, pwede nating dayain ang ugali natin eh. Pagkaharap sila, pwede mong dayain ang ugali mo eh. Pwede kang magpanggap na mabait eh. Pagkaharap sila, pwede kang magpanggap na mahinahon ka eh. Pagkaharap sila, pwede kang magpanggap po na alam mo yun, yung bang okay ka eh. Pero sa totoo, ang ugali mo ay iba ugali mo, hindi po talaga natin may tatago ng matagal yan eh. Kaya ngayon tanong natin, what will our life do for those who are watching? Doon sa mga nakakatingin, nakakita sa atin. Will every word and action bring glory to God? Yung mga salita natin, yung mga galaw natin, kilos natin, nakapagbibigay ba yan ng kapurihan sa Panginoon? And will our conduct bring others to Christ? Yung mga kilos ba natin, ito ba ay nakapagbibigay ng encouragement sa kanila? That they may know Jesus Christ for themselves. To know Jesus Christ. Better, mas mahigit na makilala pa nila si Kristo. Or even better. So, will our conduct bring others to Christ? Will our conduct lead others to Christ? So, tayo pong makakasagot nun. That's why, ang pinag-uusapan natin, na yung ating mga pang-araw-araw na gawain is makapagbigay po ng papuri, una at higit sa lahat, sa ating Diyos na buhay. Making Christ, Lord Jesus Christ, transforms our daily duty to divine delight. Kasi, kaya nga sabi ng Psalms chapter 37 verse 4, mga kapatid, delight yourself with the Lord and He will give you the desires of your heart. Magandang umaga mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Naway, pakishare nyo lamang po itong video po sa mga kaibigan, mga kakilala nyo po. At naway, baka tayo po'y makahikayat po ng mga tao na patungo kay Kristo para sila po'y tumanggap din ng kaligtasan buhat sa ating Panginoon. Saan ka man naroroon ngayon, nasa trabaho ka, nasa eskwelahan ka, or kung saan man, nasa palengke ka, or kung saan man, na may mga taong nakatingin sa iyo, inoobserbahan ka, ipakita natin, na tayo po'y totoong mananampalataya. Sapagkat ang sabi dito, whatever you do, do it heartily as to the Lord, not to men. Gawin natin ito para sa Diyos, para sa Panginoon, at hindi para sa mga tao. Okay, so God bless everyone, at nawa patuloy na ang Diyos ay malugod sa buhay natin and the rest of this day, sa mga gawain natin, ang Diyos po ang mabigyan po ng papuri. Tayo po'y manalangin naman naming Diyos, salamat po sa umagang ito, ikaw po ang aming tinataas, ikaw po ang aming pinupuri, salamat po sa mga paalala. Ikaw po ang aming Diyos na buhay, ikaw po ang aming kaligtasan, ikaw po ang aming kalakasan, ikaw po, Panginoon, ang aming manggagamot, ikaw po, Panginoon, ang aming provider, ikaw po ang nag-iingat sa amin, ikaw po, Panginoon, ang nagpapala sa amin. Salamat, Panginoon, sa paalala, naway patuloy na maging asin at ilaw po kami sa mga tao sa paligid namin upang makilala nila kung sino ka sa buhay po namin, kung sino ka sa kung ano yung lumalabas sa bibig namin. Sino ka kung ano po, Panginoon, ang aming mga pakikisama sa kapwa-tao namin. Salamat, O Diyos, tinataas ka namin at salamat sa pagpapala na aming tatanggapin. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po tayo mga kapatid. See you again tomorrow. God bless po.